Hello world, hello Philippines, hello Ilocanja. Welcome to our show, Ngayed Kendaeg Tika Ilocanwan, the grandeur and magnificence of Ilocanja in the Philippines. 20 selak na agrimat-rimat yung tukulo sa patinggan. Welcome to our show under Channel 1 Global. Yanan agdin din namag sa dinuman na papanam at kangayed. Sa programang ito ay aming ipapakita sa inyo ang magagandang tanawin ng probinsya ng Ilocos Norte, siyempre ang aming bayan, Burgos, Ilocos Norte, Barangay Poblacion. Ako po ay si Cap Joji Jing Jimenez, na ako ngayon ang punong barangay sa barangay na ito. Sa programang ito ay aming kayong bigbigyan ng magagandang stories about people, about our food sa aming mismong bayan at barangay. So, hopefully you will be enjoying the show Ngayed Kendaeg Tika Ilocanwan, the grandeur and magnificence of Ilocanja. Andito tayo ngayon sa Ilocos Norte Tourist Center. Dito natin makikita ang White Rock Formation o tinatawag na Kapurpurawan Rock Formation. Tara na, punta muna tayo doon para dapat alam natin ang mga minimum health protocols sa pagbisita ng White Rock Formation. Karayan napuan ngayed dumis ise makaban magtayan amin uli tinagkaparswaan. Edison Kedeng. Oo nga pala, si Edison Kedeng. Siya, isa sa mga namamahala or one of the tour guide or dito sa Kapurpurawan. Kaya siguro siyang magtuturo sa atin kung paano yung mga ginagawa ng mga turista na pumapasyal dito ngayong pandemic. So, Edison, ano yung mga protocols dito? Actually, pag pasok ng mga turista, dito po sila i-entrance. Kung marami sila, sir, yung mga iba, uupo. Actually, ang ginagawa namin ngayon, sir, kung iisang pamilya, isa lang sa kanila ang magre-register. Habang nagre-register dito yung isa sa mga kapamilya, nakaupo namin dito, kasama niya, para ano natin yung health protocol, kagaya ng safe distance, ganun, at lagi silang nakasuot ng face mask o face shield. Okay. So, Nagte-temperature muna sila, sir, bago okay. So, sila. dapat ako magpapatemperature muna. Tignan natin kung gumagana itong ito yung mga nag-check ng temperature kung hindi ka. Tingnan ko nga, baka kasi galing tayo sa araw. Check natin. Medyo mataas ng konti. 36.3. So, pwede akong pumasok 36.3. Yes, Okay sir. yun. So, kaya meron din silang sanitizer. Tapos, ito. Ano ba yung... okay. Yan. Ano siya eh. Para walang no touch dito. Then, Then, dito tayo, sir. okay. Ganda to. Ito naman yung magre-register tayo, ilagay yung temperature. Okay, so eto. Napakaganda po tong sistema ng Kapurpurawan Rock Formation para to be safe po lahat ng mga turista dito na pumupunta sa Kapurpurawan, dito sa bayan ng Burgos. Sistemang ginagawa ng Kapurpurawan, unang-una sa safety po ng ating mga turista. So etong tourist center ay namamahala po at dito ay ang Provincial Government of Ilocos Norte under the Office of the Provincial Tourism. So yun, tara po tayo, punta po tayo ng Kapurpurawan at tignan natin ngayon ang sitwasyon ng Kapurpurawan sa panahon ng pandemya. Nandito tayo ngayon sa Kapurpurawan. Nakikita nyo yun. At ngayon kasama natin isa sa mga horseback riders dito. Dahil ito nga ang kanilang livelihood. Kasama natin si Christian Jade at ang kanyang kabayo na si... Anong pangalan? Si Biscuit, sir. Si Biscuits. Alam natin na noong unang wala pang pandemic,
napakaganda ang kita ng ating mga, tawag natin, let's say, kabalyeros o anuman, dahil ito nga ang hanap buhay nila. So ngayon nag-pandemic, Christian, tanungin ko lang sa'yo, kung nung mag-pandemic, ano na ang kaibahan nang wala pang pandemic? Ang pagkakaiba kasi nila nun, sir, wala pang pandemic talaga, marami po yung bumibisitang mga turista dito, maraming malakas din po yung kita namin. Pero nung nagka-pandemic na po, halos mahigit 1 taon na rin pong walang kita, nabakante yung mga kabayo, nabakante kaming mga kabalyero, tsaka umaasa na rin po kami sa mga sarili naming sideline. Okay. So, nung kasagsagan ng pandemic, di ba, that was March, April, at dapat yan ang kalakasan ng Yes, kita ninyo. So, nung nahinto yon, may mga tulong ba na kayong natanggap sa ating gobyerno o sino man para matulungan na mapagbigyan din kayo ng ayuda, na tinatawag na ayuda? Sa una, meron naman po galing sa tourism sa provincial po. Provincial ng Ilocos Norte. Tsaka yung natanggap din po namin sa dole namin noon, yun lang po yung natanggap namin simula nung nag-pandemic. So ibig sabihin, at least hindi rin kayo pinabayaan ng ating gobyerno na kahit papano, meron din silang naibigay ng mga ayuda. At syempre alam natin, ang municipal government natin, ang barangay, nakapagbigay din ng mga ayuda during that time sa kasagsagan ng pandemic. So, ano yung mga sideline nyo na ginawa na nawalan na kayo ng itong horseback riding? Sa akin po nun, sir, nasubukan ko po nag-deliver po ng tubig po na tumulong sa bukid. Yun lang po. Tapos yung mga iba po namin kasama na pumasok po sa mga karpintero. Okay, maganda yon, at least ikaw ay hindi ka huminto na magtrabaho panahon man ng pandemic. So ano yung parang gusto mo rin na nasanay o hiling mo sa Panginoon, sa ating gobyerno, na pwede rin na may tulong pa sa inyo na nawalan ng mga trabaho? Ang gusto lang po naman po namin dito, yung may balik yung dating saya at sigla ng mga Ilocano. Tsaka dumami na rin po yung darating o kaya dadagsa dito sa ating bayan. Okay, siguro Christian, yun ang panalangin natin sa Panginoon na Yes. sana'y mahinto na tong pandemic at tuloy-tuloy na para tayo lahat ay masaya at maganda ang kabuhayan natin. So ayan, ang isa sa mga displaced worker na sabihin natin na si Christian, pero ayun, dahil Ilocano siya, ka-Ilocanuan, kayang-kaya, kinaya niya pa rin mabuhay kahit panahon ng pandemic. Yan ang pinakamagandang trait ng isang Ilocano. Kaya yan, dito sa ka-Ilocanuan, makikita natin ang mga taong masisipag, matyaga. So ayan, thank you Christian sa pag-share mo ng iyong karanasan noong hindi pa pandemic at ngayon pandemic. Kasama natin ngayon si Mary Jane na isa sa mga displaced worker dito sa Kapurpurawan, na dati siya ang inyong pagkakitaan, pagbebenta ng mga souvenir t-shirts, mga souvenir na iba-iba, at ngayon ay nag-pandemic. So sabi niya ngayon lang siyang nag-open dahil nga madalang ng mga turista dahil nga sa mga health protocols na sinusunod. So tatanungin ko sa iyo Mary Jane, ano ang pagkaiba noong hindi pa pandemic, ngayon na nag-pandemic na? Marami pong pinagkaiba, sir. Gaya ng ano? Gaya ng mga pumapasok na mga turista po. Noon, pag ganitong panahon po, marami pong pumapasok na mga turista. Ano ngayon ang pagkaiba ng noong wala pang pandemic, tapos biglang ganito nag-pandemic?
anong epekto sa iyong kabuhayan? Malaki pong epekto sa aming buhay, sir. Kasi noon, yung kinikita namin dito may sapat na pambili ng mga kailangan ng mga anak, makakapasok sila sa paaralan. Pero ngayon po, ay, mahirap po talaga, sir. Yung mga anak ko, hindi na makatuloy sa pag-aaral kasi walang kita. Yung mga kasama ko sa trabaho, sir, kasama ko dito, wala rin silang kita, kaya malaki pong epekto sa aming buhay, sir. Nung kasagsagan ng pandemic, di ba, nag-lockdown tayo, meron din ba kayo natanggap na mga ayuda galing sa gobyerno o sino man na yung mga tumutulong sa panahon na yun? Meron po, sir. Meron pong kaming natanggap dito sa Kapurpurawan, galing yata sa provincial yun, sir. 7.5 po yun. Tapos may natanggap din po yung asawa ko ng SAP 5.5 nung last year po yun. Ngayon po, dole po, nakatanggap din po kami ng 5,000. Okay. Maganda po yung programa ng ating gobyerno. So, nakakatulong din. At least, sa panahon na yon nakakatulong sila. Yung programa ng provincial government natin, our governor, Matthew Manutok. So, tsaka ang ating pamahalaan, siyempre ang ating national government, at marami din na itulong sa panahon na yun. So, anong pinakakikitaan nyo noon nung wala na kayo itong sa pwesto nyo, wala ng turista, wala nang bumibili? So, ano yung mga extra na or mga pinakakitaan nyo noon? Kung minsan, sir, na bumibili ako ng mga gulay, pumupunta ako sa Batak, kumukuha ako ng mga gulay. Pagdating ko po dito, yun, binebenta ko po. Kikitong-kitong ako para makabenta. Tapos pag wala na po yun, dyan kami sa dagat, sir, nangunguha po ng mga seaweeds. Tapos, ganun din. Pag bahay-bahay po namin, binebenta po yun, sir. O yan, nakita natin si Mary Jane kung gaano siya super Juana din siya. Ilocana siya. So, ibig sabihin, ang mga Ilocana ay talagang hindi sila mawawalan ng pag-asa. Andyan pa rin sila, matapang, masipag. Yan ang pinakamagandang traits o isang kaugalian ng isang Ilocano. Kaya nakaka-proud to be an Ilocano. So, Mary Jane, maraming salamat sa pag-unlock mo ito. So, ilan bang anak mo? Yung anak nyo? 5 po. O 5. Siyempre, 5 anak niya, kung paano nila bubuhayin mga to. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Andyan ang Panginoon na susubaybay pa rin sa atin. Manalangin tayo na sana matapos na itong pandemic para bumalik sa dating gawain, dating income. Pero ayan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Kapit lang tayo, Mary Jane, So, salamat. At siyempre, sa bagay, pag medyo nag-open ng mga turista natin, I hope tong mga t-shirt dito, mabebenta rin. Alam ko, nung unang wala pang pandemic, grabe kadami ng turista dito sa Kapurpurawan. Nagbebenta ka pa nun ng mga pagkain, di ba? Ayan. Meron po tayong empanada, sir, pag hindi na pandemic. Oo. So, maraming salamat, Mary Jane, sa pagbigay mo ng hopefully na survive din tayo. Siyempre, alam ko, you're an Ilocano, nasa Kailocanuan ka, kayang-kaya yan. Thank you, Mary Jane. Well, sir, thank you, sir. Kayang-kaya natin, sir. Talaga. Okay. Ako po si Edison Garcia Kedeng, isa sa mga nagtatrabaho dito sa Kapurpurawan Tourist Center. Nasa kami, Department of General Services Office. Nung wala pa yung pandemic, ang Kapurpurawan noon napaka-busy. Halos mapapagod kami maghahon pero maligaya pa rin kami kasi napakaraming turista ang pumapasok. Halos pagod kami maghapon, maganda ang collection, maraming turista, foreigner, hanggang Batanes hanggang Hulo, nandyan lahat ng mga turista, Pilipino, maraming foreigner. Pero nung pumasok na yung pandemic, umiba kasi naka-lockdown, bihira na ng turista, kukunti na lang ang collection, pero ang
Ang maganda sa amin, nasa provincial government o Ilocos Norte kami nagtatrabaho, walang naalis, kaya nakakatulong pa rin sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ngayon, ang ginagawa namin dito sa Kapurpurawan, mine-maintain lang namin ang kalinisan ng within the vicinity of the tourist center. Yan ang trabaho namin araw-araw. Pero sa ngayon, Ilocos Norte ang pumapasok kasi masyado lang silang sa may borderline, kaya local na taga Ilocos Norte lang ang pumapasok. Kaya kukunti ang aming collection. Kung minsan walang pumapasok, ginagawa lang namin, mine-maintain namin ang kalinisan ng comfort room, lahat dito, para kahit papaano, meron kaming ginagawa. Bale, 7 kami dito na nagtatrabaho from Provincial Government of Ilocos Norte. Locally, taga Burgos, lahat po kami dito. Yan po ang kung ano ang impact ng pandemic sa mga turista, lalong-lalo na dito sa tourist center ko, konti ang pumapasok. Sana balang araw, matatapos na to, magbabak to normal na, kahit paano, gumanda na naman ang ng tourism. Yun lang po, maraming salamat. Nabisita natin ang isa sa pinakamagandang lugar ng bayan ng Burgos dito sa Barangay Poblasyon, ang White Rock Formation, ang Kapurpurawan. Wala pang pandemic, napakaraming mga tao na dumadayo dito sa Kapurpurawan. At kanina lang ating nalaman sa ating mga na-interview dito kung gaano kahirap ng mag-pandemic nang mawalan na sila ng hanap buhay. Natutuwa din sila dahil may mga naitulong din ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, para din makatulong sa kabuhayan ng ating mga displaced workers. Ang mga Ilocano ay masisipag, matapang, matyaga, kahit papano, andyan sila na gumagawa ng paraan para mabuhay.